Magandang araw po sa inyong lahat. At muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, sana po ay mabigyan mo ng pansin ang sulat ko. Pakiayos na lang po kung may pagkakamali po sa nasulat ko. Salamat. Bigla akong binasa, hindi ko na maayos. Napakaganda po ng mga stories na naririnig ko sa channel mo at ang galing mo pong mag-deliver ng kwento. Hindi ko pa man naririnig ang lahat pero gusto ko nang pakinggan. Halata na isa ako sa taga-suporta mo. Parang hindi naman. Gusto ko lang din po na i-share ang mga experience ko. Nagsimula po ang lahat noong 19 years old pa lang po ako. Tawagin na lang po ako sa nagtatagong pangalang Cyrus at laking Zamboanga po ako. Marami po akong gustong i-share pero isa-isahin ko na lang at baka mapasobrang haba ng aking kwento at mainip ka na. Isa po akong tagong discreet by, nasa 5'7" ang tangkad at hindi sa maipagmamayabang may itsura po. Matangos ang ilong at maputi, medyo singkit ang mata. Malachinito. Nag-working student po ako Kuya E dahil sa kakulangan sa pinansyal at gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Nag-aaral po ako sa kursong BSIT. Mahirap ma'am pagsabayin ng trabaho at pag-aaral pero kinakaya ko. Sa trabaho ko, hindi rin maiiwasan na may magkagusto sa akin. Babae man o bay, pero hindi ko pinapansin. Focus ako sa work. Wala pa akong situation sa L. Tumira po ako sa tita ko, Kuya E, at hindi rin nagtagal. Ang akala ko ay makakatipid ako sa pamasahe pang araw-araw. Sa unang araw ko sa tita ko, nakilala ko ang pinsan kong si Jerome. Kasing tangkad ko lang siya. Moreno at basketball player. At habang inaayos ko ang mga gamit ko, tumulong sa akin si Jerome at sabi niya doon na lang daw ako sa kwarto niya. Wala naman daw problema kasi siya lang daw namang mag-isa at double deck naman po ang kama. Kaya pumayag naman ako. Kuya E, lalaki naman ako. Minsan. Nakalipas ang ilang araw, nagbakasyon ang isa pang pinsan ko na si Kuya Gerson. May pamilya na ito. Umuwi dahil aasikasuhin niya daw ang mga papers niya para mag-abroad. Isang gabi, nung umuwi ako galing school, nadatnan ko si Kuya Gerson na nasa kama ko. Wala akong matulugan, so naisip ko na sa sahig na lang ako matutulog. Naligo muna ako. Nung paglabas ko sa banyo, nakita ko si Jerome na nakatingin sa akin, sabay ngiti. Di ko pinansin ang tingin niya. Dumiretso ako at nagbihis na. Insan, dito ka na sa tabi ko para hindi ka na maglapag dyan sa sahig at baka maistorbo ka pa pagkising ni Kuya, sabi ni Jerome. Okay lang ba, Insan? Oo, walang problema. At sabay tumagilid. Habang ihiga na sana ako, Kuya E. Ang bango mo naman, Insan. Ang sarap mo. Baliw, sagot ko naman. At sabay suntok sa braso niya. At natulog na nga kami, Kuya E. Ang akala ko ay biro lang. Bandang 2:00 ng umaga, nagising ako na parang may gumagalaw sa aking paps. Nag-observe ako, Kuya E. Dahil madilim, minulat ko ang mata ko. Kinabahan ako, Kuya E. First time kong naranasan ng ganito at pinsan ko pa. Hinayaan ko lang siya at nagpatulog-tulog ako. Siguro dahil rinig niya yung kabog ng dibdib ko, nagsasalita siya at kinagulat ko. Nagtanong ba kung okay lang ba? Hindi ko kinaya, Kuya E, at umupo ako. Sabi ko hindi pwede at talagang hindi pwede dahil pinsan kita at ayokong may mangyayari sa atin. Bakla ka ba? Sabi ko. Hindi siya sumagot at nanghingi ng pasensya at lumayo sa akin. Kuya E,
Kinabukasan, tuloy ang hihingi ng pasensya niya sa akin at nasabi ko na okay na yun, huwag nang ulitin. Sabi ko, huwag kang mag-alala, ililihim natin to. Pero ayokong maulit-ulit dahil sa pinsan kita, malaking pagkakamali yun. Kuya E, nagpasalamat na naman siya sa akin at hindi na naulit pa. Kahit bay ako, alam kong rumespeto at marunong akong pumili. Hindi baling kapitbahay basta hindi pamilya. Nakalipas ang ilang araw ay bumalik na lang ako sa amin para maiwasan kung ano paman ang susunod na mangyayari. Ilang buwan ang nakalipas, meron akong bagong lipat na classmate, Kuya E. Mas matangkad siya sa akin. Maputi, matangos ang ilong at ang ganda ng katawan. Unang tingin ko sa kanya, parang gustong gusto kong titigan ang mukha niya. Napakaamo ng mukha pero hindi ako nagpapahalata, Kuya E. Pasulyap-sulyap lang ako. Isang beses paglingon ko sa kanya, nakatingin din pala sa akin at hindi ko alam anong nararamdaman ko, Kuya. Yung parang nalutang ako na may halong hiya at kilig. What the heck? Iniiwasan ko ang tingin niya at sabay sa akin at napatingin ako. Sabay smile, kilig na nakakagutom yung nararamdaman ko. Sabi niya, "Hi, I'm Levi. Kamusta ka?" Hindi ako sumagot, Kuya E, at nag-smile na lang. Nahihiya kasi ako. Nagulat na lang ako nang biglang nagsalita ang katabi ko. "Uy Brad, kaano-ano mo ba yung bagong classmate natin?" Sabi ng isang classmate ko. "Bakit Brad? Kamukhang kamukha mo. Parehas kayong singkit ang mata. Maputi at gwapo. Parang kambal." Sabi niya, "Baliw, hindi ko kilala yan. Mas pogi yan sa akin." "Hindi ha, mas lamang ka ng konti. Ikaw para kang babae. Ang linis mo tingnan, lalo na kapag naka-uniform. Ngayon, dalawa na kayong pogi sa room na to, Brad. Baliw. Nababakla ka na ata ah. Gago, sabay tulak sa akin." "Pero totoo, Brad, kakambal mo ata yan, halos parehas kayo." Masaya ako, Kuya E, dahil ang taong malakas sa akin ay kamukha ko pala. "How come?" Tanong ko sa sarili ko, pero hindi na bale. Gusto kong maging close friend kami. Nung uuwi na sana ako, may biglang nagsalita sa likuran ko. "Hey, anong name mo?" "Hi, Cyrus po." Konting sagot ko. Si Levi, yung nagtanong kung ano ba ang pangalan ko. Ang tipid mo namang sumagot, gusto ko lang makilala ka. Ako nga pala si Levi. Taga saan ka ba, tol? Taga veterans po ako, Brad. Ako din. Ako naman ay si Cyrus Hermosa. Wow, ganda ng name mo. Bagay sa mukha mong pogi. Baliw, mas pogi ka sa akin, Brad. Napupugian siya sa akin. Oo nga pala, tol. Parehas pala tayo sa veterans din ako nakatira. Sabay na tayo, tol. Pwede naman, sagot ko. Habang pauwi na kami, kung ano-ano na lang yung mga tinatanong niya sa akin. Ang daldal pala nitong si Levi. Walang katapusang tanong. Pero masaya ako dahil kasama ko siya ngayon. Maraming taong nagtatanong sa amin kung kapatid ko ba daw siya. Sabi ko oo. At mas lalo kaming naging close. Naglalaro ng basketball at kung ano-ano pa. Mahilig kaming manood ng movie, lalo na ng Hollywood movies or adventure. Magkalapit lang din ang bahay namin. Nakalipas ang isang buwan hanggang sa niyaya niya ako na mag-inom ng alak. Sabi ko sa sarili ko, eto na ata ang pagkakataon na masabi sa kanya na gusto ko siya. Ang tagal kong nilihim ang nararamdaman ko, Kuya E. Baka sa pagkakataong ito, masabi ko na. Sa di ko pa nabanggit, Kuya E, si Levi ay 5'9", ang tangkad niya, matalino at mabait din. Halos parehas lang kami ng edad. Turning 20 ako at siya naman ay 20 na. 1 month lang ang agwat namin. So let's continue na. Niyaya niya ako sa bahay nila, Kuya E, dahil birthday daw ng mami niya na si Tita Eileen at iinom daw kami. Pumayag naman ako, Kuya E, at
Dali-dali akong naligo at nagbihis at nagpaalam, walang alinlangan. Ang bilis Kuya E, no? Bumili pa ako ng regalo, kahit maliit na bagay basta galing sa puso. Excited ako dahil makakapunta na ako sa bahay ng mahal ko. I mean, kaibigan ko. Walang ganong katao-tao sa bahay pagdating ko. Walang gaanong katao-tao. Mga family lang nila andon at mga pinsan niya. Mga gwapo at gwapa din sila. Pero mas nanaig si Levi sa akin. Ang L. Sinundo ako ni Levi sa gate nila at sabay akbay papasok sa bahay. Ang pango niya na kuya ko. Ang pango niya. Kuya E? Ano? Ang bango. Pango kasi nakalagay. Naamoy ko ang mabango niyang kilikili. Amoy lalaking lalaki. Kinilig pero hindi nagpahalata. Nung nakita ako ng mama ni Levi, eto ang sabi. Diyos ko anak, sino siya? Yun ang kinagulat ko. Akala ko kung ano na. Tropa ko, mami, si Cyrus. Hello po tita, happy birthday po. Sabay abot ng regalo. Naku anak, ang cute niyong tingnan, magkamukha kayo. Kanino ka bang anak Cyrus? Tanong ni Tita Aileen sa akin. Kay Rosalie at Ben po, tita. Sagot ko naman. Gusto kong makilala mama mo, Cyrus. Baka magkamag-anak tayo, sabi ni tita. Sige po tita, dadalhin ko si mama next time dito. O siya, halika na at ikaw na lang ang hinihintay at kakain na tayo. Bilin kasi ni Levi na antayin ka namin. Wow, ang haba ng hair ko, Kuya E. Naku po, dapat di na kayo naghintay. Sabi ko, naku, okay lang yan kasi ngayon lang nagdala ng bisita si Levi sa bahay. Sabi ni Tita Aileen at umalis na ako. Ako na lang pala kasi ang hinihintay. Dapat sinabi sa akin para nagmadali ako, Brad. Tumawa na lang si Levi at hinila na ako. Kala mo babae no? Kumain na nga kami, Kuya E, at ang daming tanong tungkol sa school. Sino ang crush daw ni Levi at kung ano-ano pa. Nagtawanan kami nung sinagot ni Levi ang mama niya. Mami naman, para kang nag-i-interview. Kain na lang tayo, sabay tawa. Nang matapos kaming kumain, Kuya E, bumili si Levi ng alak at 2 bote lang yon at parang hindi ko kayang ubusin ang isang bote. Dahil ni minsan, hindi naman talaga ako umiinom, but I will try this time. Sinubukan kong uminom, Kuya E, at nasuka ako. Sabi ni Levi, dahan-dahan lang sa pag-inom at baka hindi mo kaya. Sabi ko naman, na first try ko to Brad, tulungan mo ako, sabay tawa. Alam ko, kaya sinabihan kitang dahan-dahan lang. Paano mo nalaman na hindi ako umiinom? Aba syempre, sa tagal na nating naging tropa, ngayon lang kita nakitang uminom. Masaya ka ba? Oo naman, basta ikaw ang kasama ko, masayang masaya ako. Alam mo tol, nung una kitang nakita, kala ko ang sungit mo. Nag-hi ako sa iyo at di mo ako pinansin, sabi ni Levi. Akala mo lang yun Brad, hindi kita sinagot kasi nahihiya ako. Pero ang totoo, ang saya-saya ko nun. Sabi ko naman, bakit ka nahihiya? Bagong lipat ka pa lang at hindi pa kita kilala that time. Pero ngayon, eto, kasama na kita at kabanding pa. Niyakap niya ako Kuya E. Ang sarap sa pakiramdam, nagyakapan kaming dalawa at naabutan kami ng mama niya. Awkward para sa kanya. Pero ang sabi ng mama niya, wow, ang sweet ng mga anak ko. Sabay sabing, dito ka na matulog, anak Cyrus. At agahan mo na lang sa pag-uwi bukas. Ipapahatid kita kay Levi. Hindi ako kumibo at nag-smile na lang. Nang natapos na kami uminom, niyaya niya ako. Papasok na kami sa kwarto niya. Nahirapan ako sa pag-akyat, Kuya E, dahil lasing ako at nasa 2nd floor ang kwarto niya. Inalalayan niya ako hanggang sa nakaraos. At nag-shower muna ako bago ako humiga. At ganun din si Levi. Kuya E, nung nakahiga na ako at natulog na, bandang 2 AM nagising ako. Nakita ko yung umbok na parte ng katawan niya. Hindi ito nakasuot ng
Brief, Kuya E. Maiksing boxer lang. Minasdan ko to ng mabuti. May kalakihan at kahabaan. Gusto ko sanang hawakan at bigla siyang gumalaw at tumagilid patungo sa akin at niyakap ako. Hindi ako nakagalaw, Kuya E, at ang galit na bahagi niyang katawan natamaan sa gilid ko. Ilang minuto ang lumipas ay tumihaya siya ulit at doon ko hinawakan. Galit na galit ito, Kuya. Naramdaman ko ang laman nito. Kuya E, ganun pa man hanggang sa hawak lang ang alam ko gawin sa oras na yun. Hindi ko ito sinubukang lantakan dahil baka magising siya at natulog na ulit ako. 4 a.m. nagising ako dahil gumagalaw ang higaan namin. Minulat ko ang mga mata ko at nakita ko ang kaibigan kong nag-jajak and poy. Nakita niya ako na nakatingin sa kanya at napahinto siya sa ginagawa niya na parabang nahihiya. Sabi ko, okay lang yan. Gusto mo, tulungan na kita. Pumayag naman siya, Kuya E, at ayun nga, nagawa ko ang gusto ko. Hinalikan siya sa labi hanggang pababa. Nilantakan ko ng husto. Bigay na bigay. Full performance, kumbaga. At may mahinang ungol akong narinig. Lumipas ang ilang minuto at sumabak na nga, hindi ko kinaya ang lahat. Marami-rami ang sumabog, no? Sumabog pala to, sumabok kasi nakalagay. Marami-rami ang gatas niya. Pinunasan ko at humiga ulit at nilaro ko na lang yung malambot na laman. Nagtanong siya sa akin, Kuya E, kung bakit ko nagawa yun. Sabi ko, kasi mahal kita. Ngumiti siya sa akin at sabay hampas sa dibdib ko. Ang akala ko ay wala lang sa kanya yon, Kuya E. Mayat-mayang hinahalikan niya ako sa labi at sinabing, I love you too. Sabay-sabing wag mo kong lolokohin. Sumagot naman ako, Kuya E, syempre naman, ikaw kaya ang first love ko. Ikaw ang first and last para sa akin. Mamahalin kita higit pa sa sarili ko. Hinalikan, niyakap ng mahigpit. Nasa isip ko, kaya hindi na magwawakas ito. Pero maya't-maya ay bumangon na kami. Inihatid ako ni Levi sa bahay namin. Tulog pa sila mama. Bago umalis si Levi ay hinalikan niya ako sa labi. Madilim-dilim pa. Wala pang katao-tao sa paligid. Lumipas ang ilang araw, buwan at umabot kami ng 7 months. At laging kaming nagkakasama. Masaya kami. Malambing sa akin si Levi. Yan ang lagi kong hinahanap sa kanya. Wala namang tumututol sa relasyon namin. Kahit na nakikita ng parents niya na mas higit pa sa kaibigan ng turingan namin sa isa't isa. Tuloy ang pagmamahalan namin hanggang sa dumating ang araw na parang nanlalamig na siya sa akin. Lagi siyang galit sa akin. Tinatanong ko kung anong problema. Wala naman siyang sinasabi. Hanggang sa ayaw na niya akong makasama. Binuhos ko pa rin ang oras ko kahit na ayaw na niya sa akin, Kuya E. Umiiyak ako nang hihingi ng rason kung bakit. Pero hindi niya ako kinakausap. Kinausap ako ni Tita Aileen. Baka daw may problema lang si Levi pero hindi ko siya iniwan. Nagpatuloy pa rin ang punta ko sa kanila hanggang sa binanggit niya sa akin na ayaw na niya ako makita. Hindi ko alam, Kuya E, kung ano ang gagawin ko. Hindi naman ako nagkulang. Binigay ko naman lahat kung ano ang gusto niya. Pagmamahal, alaga, oras at iba pa. Napakasakit para sa akin dahil hindi ko alam kung anong dahilan. Mahal na mahal ko si Levi, Kuya E, at nasanay ako sa lambing niya. Isang gabi, napag-isipan ko na last ko ng pagpunta ko sa kanila. Kung hindi niya pa rin ako kakausapin ay lalayo na ako. Pumunta ako sa kanila ng gabi. Nagbabaka sakali na kausapin na niya ako. Pero wala pa rin. Umiiyak ako ng husto. Sumigaw ako kasi nasa labas lang ako sa kwarto niya. Ang sabi ko, maraming salamat sa lahat. Sana malaman ko man lang kung anong dahilan. Paalam. Nakita ako ni Tita Aileen. Niyakap niya ako at kinausap. Kahit daw sa kanila ay hindi ito kumikibo.
Pero ang sabi daw ni Levi, huwag na raw akong papasukin sa bahay. Humahagulgol ako, Kuya E. Napakasakit, umiyak ng todo. Dumating ang papa ni Levi, sabay hawak sa balikat ko at sinabing, pasensya ka na anak. Bigyan mo muna ng oras si Levi, at sagot ko naman, siguro po ay kailangan ko na ring magpahinga, tito, tita. Maraming salamat sa lahat ng pinakita nyo sa akin ng mabuti. Alagaan nyo po ng mabuti si Levi at pakisabi na lang po kay Levi na ito na ang huli kong pagpunta dito at ako ay babalik na lang sa probinsya. Paano ang pag-aaral mo, Cyrus? Sabi ni Tita Eileen. Siguro hihinto na lang muna ako, tita, at nang makaiwas na rin, or siguro magagawan pa ng paraan para mag-transfer na lang at doon muna ako titira sa lola ko. Niyakap ako ni Tita Eileen at umiyak. Pasensya ka na talaga, Cyrus. Sana maging okay din ang lahat. Nagpasalamat na ako, Kuya E. Naaalis na, nagpaalam. At sinabihan na rin ni Tito si Levi na aalis na ako. Pero walang Levi ang lumabas sa kwarto. Naglalakad na ako paalis, Kuya E. Nilingon ko pa ang bahay nila at umiiyak. At sumumpa sa sarili ko na kahit kailanman hindi na kita iistorbohin. At sana hindi na lang kita nakilala. Umalis na nga ako ng tuluyan, Kuya E, at nag-transfer ng school sa probinsya. Matagal-tagal akong nakamove on, Kuya E. Minsan naabutan na lang ako ni Lola na nakatulala. Inaalala ko kung ano bang pagkukulang ko. Ang hirap naman kasi, Kuya E. Nakalimutan kasi hindi mo alam ang dahilan. Nagsakripisyo ako na maraming beses araw-araw, humingi ng rason, pero wala. Nakalipas ang 2 taon, nandito pa rin ang sakit. Pero hindi na ako umiiyak. Mas naging makisig ang katawan ko, Kuya E. May forma at parang malamodel, ika nga, dahil sa kaka-gym ko. Marami ang nakakagusto pero ni isa hindi ko pinatulan. Umuwi ako ulit sa Zamboanga City, Kuya E. Habang nasa terminal ako ng bus, may nakita akong pamilyar sa akin. Tiningnan ko ng mabuti at ayun na nga, si Levi pala. Hindi ko siya pinansin, Kuya E. Patay mali siya lang ako na parang hindi ko siya nakita. Hindi ko siya nakilala. Sinadya kong dumaan kung saan siya. Tumangkad ng kaunti pero mas matangkad na ako sa kanya ngayon. Habang naglalakad ako, lumingon siya sa akin at hindi ko pinansin. Parang wala na talaga siya sa akin. Akala ko nung makita ko siya ay magiging masaya ako. Ngunit mali pala. Unang tingin ko at na-confirm na siya nga talaga yun na parang gusto kong gumanti. Galit ako sa kanya, Kuya E. Nag-hi siya sa akin at lumingon ako. Pero smile lang ang ginanti ko. Dapat walang smile. Nagpatuloy ako sa paglalakad at naghihintay ng tricycle. Ilang minuto ay nakahanap na ako ng tricycle at habang inilalagay ko ang mga gamit ko sa tricycle, nakita ko si Tita Eileen, sinundo pala ni Levi ang mama niya. Hindi ako nagdalawang isip na puntahan si Tita Eileen. Kuya E at sabay sabing, "Hello po tita, kumusta po kayo?" Tinignan ako sa mukha ni Tita Eileen. "Cyrus, ikaw ba to?" tanong niya. "Oo naman tita," sabay tawa ko. Niyakap niya ako at sabing, "Ang laking pagbabago mo ah. 2 years lang ata na wala pero ang laking pagbabago na sa'yo." Ganun talaga tita, lahat tayo nagbabago. Pero physical na kalabasan lang ang nagbago sa akin tita. Ay sus, teka, nag-usap na ba kayo? Sabi ni Tita Eileen. "Ho?" Sabi ko, hindi na kailangan tita. Nagmamadali po akong umuwi at ako'y pagod na. "O sige, ingat ka Cyrus." "Salamat po tita." "Sige po, aalis na ako." Umalis na ako Kuya E. Hindi ko man lang tinignan si Levi sa muka. Siguro, pogi pa rin siya pero hindi na ako interesado. Ang dating mahal ko, ngayon wala na. Hindi ko na siya gusto. Pagdating ko sa bahay, after namin nagyakapan ni Mama, dumiretso na ako sa kwarto para ayusin ang mga gamit ko. Habang abala ako, sumigaw si Mama na may naghahanap daw sa akin. Sino yan ma?" Sigaw ko.
Si Levi anak, gusto ka raw makausap. Kumunot ang noo ko Kuya E at sabay sabing, para saan pa? Pero lumabas din naman ako. Oh, bakit? Sabi ko. Nauutal na boses. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa nagawa ko sa'yo. O okay lang yun tol. Wala na yun, saka okay na ako. Sige tol, inaantok na ako. Pasok na ako sa bahay. Sabay iwan siya sa labas. Ayoko mang gawin pero nananaig ang galit ko. Gusto ko man siyang kausapin pero ayokong ma-fall ulit. Nakalipas ang ilang araw, naglakad-lakad ako sa kalsada at hindi ko alam kung saan pupunta. Basta naglakad-lakad lang and then may sumigaw sa akin. Cyrus, wait lang. Lumingon ako. Si Levi pala. Hindi ako huminto sa paglalakad Kuya E at binilisan ko pa nga ang hakbang ko. Nakita ko siyang tumatakbo na hinahabol ako. Gusto kong ipakita na naiinis ako pero hindi ko ginawa. Kahit na ayaw ko sa kanya, hindi ko pinakita ang galit o naiinis kapag kasama ko siya. Wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Hinihingi niya ang number at FB ko pero bigo siya. Nagtanong siya sa akin kung hanggang ngayon ay galit pa rin ako sa kanya. Gusto ko siyang murahin pero nasa isip ko lang naman. Nagtanong ako sa kanya kung bakit niya ako sinundan. Ang sabi niya, gusto niya akong makausap. Makausap? Bakit? Tanong ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at pilit ko namang na makawala. Sabi ko, tol ano ba? Baka may makakita sa atin ano pa ang sasabihin. Wala akong pakialam kung ano man ang sabihin nila. Basta ako, gusto kong humingi ng sorry. Sorry para saan? Sorry sa nagawa kong pagkakamali dati. Ano bang meron dati tol? Na hindi kita pinapansin at itinaboy pa. Wala yun. Saka hindi naman naging tayo, di ba? Nagawa ko lang yun kasi gusto kita dati. Huwag ka mag-alala. Dati lang yun. Nagbago na ako ngayon. Saka kalimutan na natin ang lahat. Isipin mo na lang na hindi tayo nagkakilala noon. Hindi na siya nakasagot, Kuya E. Nakikita kong may luha ang kanyang mga mata. Hindi ko pinakita na nasasaktan din ako. Tinipayan ko ang loob ko at umalis na rin. Nakalipas ang ilang araw, paulit-ulit siyang humihingi ng sorry hanggang sa hindi ko na talaga kinaya at eto ang nasabi ko sa kanya. Sorry? Ganun lang ba katali yung humingi ng sorry? Nagsakripisyo ko ng matagal. Bumaba ang grades ko sa school dahil sa'yo. Minahal kita ng sobra-sobra noon. Hindi mo ba alam yon? Nagbago ka sa akin at sa isang iglap na hindi ko alam kung anong dahilan, nagmamakaawa ako sa iyo. Nakailang balik ako sa inyo. Hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, kundi napakaraming beses. Mahal na mahal kita, Levi. Umiiyak ako, Kuya E. Humagulgol. Niyakap niya ako at nagpaliwanag lahat-lahat at tinanggap ko na ulit siya. Ang dahilan kung bakit daw siya nagkaganon dahil may nagsasabi daw sa kanya na nilalaro ko lang siya at meron daw akong iba. Katanga-tanga, hindi mo ba naisip ang nagawa kong sakripisyo sa'yo? Nasabi ko sa kanya, napamura tuloy siya. Hindi naman sa sinasadya pero sadyang lumabas lang sa bibig ko. Binigyan ko siya ng isa pang chance. Patuloy kami sa aming relasyon, Kuya E. Naging masaya at walang tinatago sa ibang tao. Naging open kami sa lahat. Nakapagtapos kami sa pag-aaral at may magandang trabaho na. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ko, Kuya E. Ibahagi ko na lang sa susunod na email ko sa'yo. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Cyrus, ayan ang ating mga pabitin na mga stories. Ayan, abangan po muli natin ang kwento ni Cyrus. Muli po, maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay, sumusuporta, naghihintay, nag-aabang sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.